worship the King. O worship the King, hymn number 49. 49. Ating tumawitin na ayon Singing Today of the Beautiful Land. Hymn number 397. 397. I am singing today of the
Kami po ay lubos na nasiyahan ng tuwa ang pangunaan po at lahat ng miyembro na CAA Saturday Adventist Church. Sa po mga kapatid at mga kaibigan na kasama po natin ngayon. Kaya po ay patuloy po namin mag-init na tinatanggap ano po, na may pag-ibig sa gagawin po pagdalo sa ating pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang inyong pong presensya ay aming pinapasalamatan at kayo po ay welcome namin na po nagbubuhos sa inyong pagpasok po dito sa lugar na ito. Kaya nga po, kayo po ay welcome namin tinatanggap, mga visitor po natin at mga member ng church. Welcome po sa gabi dito. Para po sa ating pagpapatuloy, ating pag-uwitin ng ating team song, pagdating sa lang. Yung number 42. Sige po, makakapon po tayo. Yan. Bago po tayo sa kami tayo sa awit, ano po, announcement po na tayo. Ano po, pag-uwasin sa congregation. Ako po hindi pa sumadali yung mga pakinig, mga kapatid. Yan. Muli, magandang gabi. Welcome sa ating po. Pag-ilang gabi mo ngayon? Ang apat na gabi. Ano po? Ng ating pag-aaral. Propesya. Tungo sa kalikasan. 5. Kalikasan. 12. Balike. O 5. Okay. Ikalimang gabi. Ano po? At tayo sa ating naman muli recognize itong mga nalang kapatid dumating. Ano po? Na alas 7 pa lang. Or maybe earlier. Nandito na. Let's po natin recognize Benavides Sister. Sila po sila. Ano po kayo? Benavides Sister. Wala pa natin sila. Yan yan. Okay. Si La Victoria. Group. Ano yan? La Victoria. Okay. Welcome. Of course, ang Alcalde family. Yan. Alam ko sila. Salamat. At si Di Matera. Di Matera. Ito may pangalan. Di Matera.
Sige po, tayo tayo. Para makayaan namin. Yan. O, yan. Salamat po sa inyong mga kapatid. Okay, announcement po, before that. Mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo may tanong, ano po sa gabi ito, yan, meron papel doon sa likod. Yung mga answer, bigay sila ng papel. Ano po? Yung mga answer natin. Kung may tanong po kayo, sila din po doon, paglabas na yung isipan nyo. Ano po? Para tomorrow night, sagutin namin. Or tingin naman kaya, di ba po meron mga group sa inyo, meron na ba? Mga kaibigan natin, hindi naman nadalaw na. Ha? Nadalaw na? Nadalaw na po kayo, brother? Nadalaw na lang sa bakit niya? Yun. Kung may tanong po kayo, ibigay niyo po sa kanila sa mga kabataan. At sasagutin po natin yan. Ano po? Di po kasi tayo mag-entertain ng sapat na question. Tumatanong po kasi ang oras namin ng mahaba. So, isulat nyo lang, iwan nyo sa likod. No? Mga tanong na naisip kong maliwanagan, nasasagutin naman po ng Biblia. Ano po? So, kung po kayo niya magtanong ha, yung mga question na gusto po itanong at maliwanagan po kayo. Pangalawa, yung mga bata po na umahatid dito, mga 4 to 7 or 3 to 7 years old, ano po, meron po isa pa rin na pag-aaral sa children's room. Ano po, meron po si Xiaomi, magtuturo din ng mga awit, kaya pinapangunahan din yan ang aming mga youth volunteers. So, nag-start doon tonight. Okay, nag-start yan. So, yung mga bata, no, 3 to 7, yan, pwede na po kayo doon sa children's room. Meron din film showing doon. Nandito sa namin projector, makapapanood din kayo. Ano po? At isa pa, yan yung mga kabataan na dumadalaw sa inyo, kung meron po kayo mga concern, yung ating mga kaibigan, yan, ipapit po sa kanila. At yung ating gabi-gabi na alam sa parang yung malimutan, next Sabbath, May 7, next Sabbath, ang ating start ay 6:45 p.m. Meron po tayo yung mini concert or inspirational music. So, makakalip po kayo sa mga makalalim na awit. May meditate po tayo. Ano po? So, okay pa uli ha? 6:45 tayo start ng ating mini concert. Siyempre, open sa lahat. You can invite your friends. Ano po? Yan ay open. Libre yan. At marami tayo mga bisita na dati para sa isang lang ng mga makalalim na awit. And then May 8, ano po? May 8, ano po? Kapag natin pa ha, please make it at 4 p.m. Yan. On May 8, next Sunday, ano po, hapon yan. So, mag-iwan talaga. Yung mga nag-aaral dyan na hindi makapanood ng practice sa umaga. So, pagtapos naman natin. Ano po, May 8, next Sunday, we will have a cooking demo sa hapon. Alas 4. Para 4:30, mag-start na tayo. Dire-diretso po yan. Huwag na po kayo uwi up to BOY ng gabi. So, mag-prefer na mga kaya we prefer na mag-awapusan ng registration yung mga attend. Pwede nyo po sabihin sa mga attend. Kung wala ng registration, mag-a-adjust na talaga tayo. Ito po mungkin kayo mga kapatid, tuturuan po tayo ng mga masustansya recipe o pagluluto. Ano po, ng isang practitioner, nutritionist na ating po makasama sa kanya. Health lecture bukas na gabi. Makikilala nyo po siya. Yung kanyang pabahagi sa inyo sa tamang pagkain. At kung ikaw ay may karamdaman na high blood or diabetes or ano pa yung dapat sa diet mo? Ano po? Sa tuturo niya, yung kanyang tuturo niya yung lecture at sa Sunday, practical application, like cooking demo. Kaya yung mga magulang, mga tatay, mga anak, ng nais magluto, ano po, or mahilig magluto, ay po invited sa Sunday. Ano po? 4 p.m. ang ating call time at we will start at 4:30 dito po sa ating iglesia. Meron ba yan? Yan. Okay, patuloy po natin yung monitor ng ating attendance sa mga makakompleto natin kaibigan. Ano po? Mula nung Saturday hanggang Friday. At kami po ay may reward na ibigay sa inyo. Bila para salamat po sa inyo po masipag na pagdalo. At if you want to go back sa mga lecture, sa mga messages ni Brother Josh, you can visit www.regiers.com. Kung gusto po i-review yung topic, panoorin ulit, ayan po, pwede po visit yan www.regiers.com. Ano po? Mga kapatid, maraming salamat sa ating mga kaibigan na gagawin yung manalo na nag-exert ng effort at kanila na nag-binibigyan ng paragraph sa Brother Josh. Salamat po sa inyong patuloy na presensya.
Doon din sa ating mga kapatid, ano po na hindi regular na ating invite namin, nicely sa ating pong Voice of Youth. Kapatid ko yung natin na pinagawa dito, pakisabi na ito sa ating kapatid na umatin at supportahan ang ating mga kaibigan. Salamat po sa pakikinig. Tayo yung gagawa sa ating next part ng ating pong program. Tayo po ay nagdapat sa question and answer. Ang unang tanong po, bakit po ba kailangan pang sundin ang 10 utos? Di po ba ito ay sa matandang tipan lang? Ayan. So, tinatanong kung bakit kailangan pang sundin ang 10 utos. Kailangan pong sundin ang 10 utos, mga kapatid, sapagkat sinabanggit sa aklat ng Juan, 14:15 ang ganitong pangungusap. Masabi sa 14:15 ng aklat ng San Juan, John 14 verse 15. Ang sabi ganito, at kung ako inyong iibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya kailangan pong sundin ang 10 utos, kailangan pong sundin sapagkat ito ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ba ito ay para sa mga Hudyo lang? Yung bang pakibalik natin sa doon sa first mission, di po ba ito ay sa matandang tipan lang? Ayan. Di po ba ito ay sa matandang tipan lang? Hindi po ito sa matandang tipan lang, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 20, ang ganitong pangungusap. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng isang libutan. Mayroon pong sinasabi ang ating Panginoon na ipinatuturo doon sa mga taong babagilan ng mga pabalita ng ating Panginoon Diyos. Ano-ano po ba ang ipinatuturo ngayon? Maging sa bagong tipan, tingnan po natin sa 19 ng aklat ng Mateo, talatang 18. 19:18 ng aklat ng San Mateo. 19 po, 19, 18 at 19. Ayan. Ang sabi po ay ganito, sa Kapitulo 19, talatang 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang magagalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo iyong ama at iyong ina, at ibigin mo iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Malinaw po na ang pinatuturo ng ating Panginoon sa kanya ng mga alagad para doon sa mga taong makikinig ng pabalita ay may sinalaman pa rin po sa 10 utos. Kaya ang 10 utos ay hindi po lamang ito sa bagong tipan lamang. Okay? Tingnan naman po natin ang isa pang tanong. O sa matandang tipan lang, I'm sorry. Hindi naman ito sa matandang tipan lang. Totoo po ba na ang 10 utos ay para sa mga Hudyo lamang? Hindi po totoo, mga kapatid. Ang katunayan ay sinabanggit sa aklat ng Juan at Gawa Kapitulo 7, talatang 13, ang ganitong pangungusap. 7:38 ang aklat ng Gawa. Ayan. Ang sabi ko ito yung naroon sa Iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Malinaw po na ang mga aral na buhay na ibinigay doon sa bundok ng Sinai, na tinanggap ng mga magulang o ng mga Israelita o mga Hudyo, ay ipinabibigay sa atin. Tanong, ano po ang mga aral na buhay na binigay doon sa bundok ng Sinai na siyang ipinabibigay sa atin? Basahin natin ang aklat ng Exodo, Kapitulo 31, talatang 18, ganito po ang sinasabi. At kanyang ibinigay kay Moses, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Malinaw po na ang 10 utos ay hindi lamang sa mga Hudyo lamang. Ito po ay pinabibigay din sa atin sa ayon sa banal na kasulatan.
Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awit na aking natunghayan sa ibig ito. Ngayon po gabi ay ako po ay nagagalak na lahat po kayo nakiti, halos lahat sa inyo ay masaya sa gabi ito. Pag-ilang araw po ba tayo ngayon sa ating health talk? Mga pang-lima, no? Yun. So nakikita niyo po sa screen, may ikot na bilog. Ngayon malalaman natin mamaya, mga kapatid at kaibigan, kung ano po ngayon ito sa ating topic ngayong gabi. Ngayon po sa nakarang araw, napag-usapan natin about sa physical na kalusugan. So ngayong gabi, ang aking ibibigay sa inyo ay matutunan nyo ang mental health o kaisipan, malusog na kaisipan. Yan. So ngayon aking bahagyagan na ipapaliwanag sa inyo yung mga unang gabi na wala-wala dito, nabanggit ni Sister Estrada ng kalusugan ay apat na atas, di ba po ba? Ang una ay ang physical, social, mental, at spiritual. So ngayon po, ating pagtutunayan ang mental o kaisipan ng kalusugan. So yan po yung mga meaning ng mental health. Kung kayo po ay napapaloob sa apat ang tas na yan, ibig sabihin po kayo ay merong malusog ng kaisipan. Kung kayo po ay namumuhay ng maligaya, balanse yung pamumuhay, walang masyadong iniisip, kung tawagin, kayo ay madali na nakakapaghayag ng damdamin ninyo, nakakapagsabi kayo ng emosyon ninyo sa isang kapwa, kayo madali mag-adapt o magbagay-bagay sa inyong paligid. Ibig sabihin po yan, kung po yan ay naranasan na kayo po may malusog na isipan. Yan. Sino po yan nakakaalam mo sino ng mga tao? Siguro kakapamitin yung mga kabataan natin, no? Sila po ang mga talent artists, no? Ang JA sa ABS-CBN. May mga laman natin sa usog na yun sa pag-uusapan natin, no? Kung sino taga-ABS-CBN dito. Yan. Sino mga yan yung mga madalas sa panulit, no? Mula bata pa ako, may mga klaro na eh, no? So ngayon, doon na may mga klaro pa rin. So malaman natin ang usog na yun sa ating buhay.
ay mag-create ng alpha wave sa ating utak. Yung alpha wave, ito ay responsible sa emotion ng isang tao sa ating utak. Hindi mang wave pag kayo ipapasit yung utak nyo, sabi EEG, na tawag sa hospital, malaman lang normal wave yung electricity sa utak ng isang tao. So doon papasok yung hypnotism. Ang beta wave naman ay more illogical. So tayo nag-isip masyado, pag kayo nagbabasa, pag kayo nag-exam kayo, yun ang malakas na wave, yung beta wave. Ayan. So, na-hypnotize tayo sa TV, kaya phone na pinapanggol. No? Minsan na nakakatulog tayo, di ba po? Yung nakakatulog, pag nanonood ng TV. Oh, yan. Na-hypnotize tayo. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Number 2. Ano pang epekto nito sa atin? Yan. Kulang sa pagsuri sa mga bagay-bagay. Kasi yung critical analysis natin, mga kapatid, mababawasan pag nanonood tayo ng TV. Bakit po? Pag nanonood po tayo ng TV, we are more relaxed. Sabi po sa pag-aaral. Bakit po? Kasi po ang TV ay one way lang. Nanonood ka lang, effective lang, tangkap pala ng tangkap. Sige, pasok ka ng information, walang comment. Hindi naman marinig ng TV yung comment mo eh. Di ba po ba? Pasok lang. So, pag yung pag nangyayari, narinig tayo, ang right brain, kung tawagin, yan ang gumagana ng left brain. Naka-shutdown ng left brain mo pag nanonood ka ng TV. Right brain ko ba? Kasi ito, random, linguistic, subjective mo for emotion. Pag action, excited ka, no? Mabilis takbo ng puso mo, heartbeat mo. Action yan eh. Yan. Sabi ko pag-aaral, pag matutuloy daw tayo, mas active ang utak natin. Ay, sunod natin. Bakit kaya? Sabi sa pag-aaral, kaya daw active. Kasi po, yung brain natin, pag tulog, lahat ng nagawa natin buong araw, parang computer, nadadami lahat yung pagtulog. Sabihin, kaya po minsan nananaginip tayo, mga kapatid, yung akala natin, yung panaginip parang, uy, may mumo, ganyan-ganyan, no? Pero yung po, lahat ng panaginip na ay araw na nagawa sa buong araw, nare-receive ng utak natin. So, mas active siya kahit nanonood ng TV. Yan. Ano pa yung epekto ng TV sa ating utak? Physical addiction. So, naging addict tayo. Paano kami naging addict? Sabi dito, pag nanonood tayo ng mga horror film, iisipin natin hindi naman totoo eh, di ba? Yung vampire, hindi naman totoo. Wala naman vampire sa Pilipinas eh. Pero sinapanood pa rin natin, di ba? Bakit kaya? Gusto din panood yung mga bagay na gano'n, no? Kasi, ano yung sabi nito, subconsciously, kahit isipin po natin mga kapatid na hindi totoo yung isang bagay, yung subconscious na sa utak natin, may isang subconscious, yung parang tinatakpan ng emotion natin, ng right brain kanina, yung totoong nangyayari. Sabihin po, yung vampire, yung vampira, hindi yung totoo yan eh. Pero na-excite ka. So, nangyayari, nagpuproduce ang ating right brain ng chemical na tinatawag na endorphin. Yan. Kung sa common language natin ay heroin na drug, no? So, ang ating palang utak, ay nagpuproduce din pala ng endorphin, which is, kaya tayo lagi-lagi nanonood natin. Kasi na-excite tayo, but it feels good. Gusto lang pakinagtatanggap, pag natatakot, pag napapasigaw ka, parang ganyan. Pero, kahit napapasigaw ka, kahit malakas yung heartbeat mo, naggugusto mo pa rin kasi natatakpan niya ng right brain. Ano pang epekto ng TV sa utak? Pagbaba ng ang ating pag-iisip. Yung nagiging low IQ na tayo, mga kapatid. Ba't kayo bumababa? Sabi dito, pag nanonood tayo madalas sa TV daw, yung lower brain activity ang madalas gumagana. So, mas nabibigay tayo ng more like animals. So, mas nagiging ang kilos natin para tayo mga hayop na pag-umilos. Kasi nga, yung nangyayari sa TV, may utak niya maliit, no? Kasi one way nga lang siya. Hindi tayo, ikatulad mo nagbabasa tayo ng libro, nag-i-imagine tayo at ang pusa pumunta sa gubat. Siyempre, i-imagine mo natin ang itsura ng gubat, may green, may flowers, may grass. So, gumagana yung brain natin. Unless sa nanood ng TV, diretso lang, hindi ko sabi nag-iisip, o nangyayari. Yan. So, ang huling epekto ay pagkasira ng utak. Yan. Paano masira utak nga sa TV? Sabi dito, too much watching TV ay pag sobrang paunodol TV ay in the end, pagkanda natin, tayo ay prospect na ng Alzheimer's disease. Alam niyo po ba Alzheimer's disease, mga kapatid? Ito po yung sa mga matatanda po na maging makakalimutin na naging bata na po tayo, no? Yun. Ano pang epekto nito? Mabagal ang pagdolo ng utak. Sabihin, i-develop yung utak natin mabagal.
adulthood na. So, mabagal development ng utak mo kasi nga, lagi ka nanonood ng TV. Sabi dito, kailangan natin pakiinin ang utak natin ng mga magagandang bagay, no? Sabi sa ating nakikita natin dyan. Does television affect you? Sa mga pakita natin, ang television ba nakaka-affect sa ating buhay? Oo, hindi. Opo, kasi utak yun eh. Ang nag-iisip ng mga message sa utak. Ayan. So may mga commercial. Ayan, ang gusto natin panurin, no? Maganda tingnan. Ayan. Sabi sa mga statistics, sa isang araw daw, ang average ng tao nanonood ng television 4 hours a day. Ayan. So tayo lahat ay yan ang pinaka-at least na papanood natin, no? Panood ng television ay positibong nagsuta sa tao yun. Yun naman pala eh, Mr. Mitch eh. Pag nanood pala tayo ng TV, may positibo naman pala na oo naman. Marami nagbibigay ang TV, no? Tingnan natin. Okay, nagbibigay din ng impormasyon sa ating kapaligiran. Halimbawa, yung sa Japan, yung tsunami, kung walang TV, malalaman ba natin kung gaano malala? Diba po ba? Yung nangyari sa Japan, hindi, diba? Mas kita-kita natin, mas naging aware tayo sa nangyari sa kapaligiran. Nagbibigay ng entertainment. Halimbawa po sa mga non-sexual, bulaga, yan, nakaalim tayo. Tapos sa mga pagtulog sa mga bata, yan. So, maraming matutunan sa pagsala sa mga bata, hindi pa nag-aaral, no? Sa school. Pero yung totoo ng ABC, pabanood ng matibot, yan. At saka, kung ano-ano pa. Sobrang pala ng television ay may negatibong resulta. Hindi naman pala eh. Pag nanood tayo TV, okay naman pala manood, mga kapatid, mga kaibigan, mga bata, okay po manood. Kaya lang, pag sobra pala, doon nagkakaroon ng negatibo. Ano po ba yun? Yan. Pananakit, violence, masamang paggalaw, risk behavior, katabaan, obesity, commercial. Yan. Paano kayo na naging mataba pag ng TV, no? Yan. Pananakit, sabi sa pag-aaral dito, bakit naging violent? Kasi ngayon utak natin, nai-imitate naman natin yung nangyayari sa TV. Yan. So, risk behavior natin. Yung mga napapanood natin sa mga commercial, akala natin, yun lang yung madalit. Pero yata alam, yung masamang paggalaw, yung mga TV pala, pag madalas ka na-expose sa mga TV na mga sexual na mga panoorin, may posibilidad na kayo ay maagang bubunti. Yan ang mangyayari, no? Kasi nga sa mga kapanood natin. Yan. Sabi dito, pag kayo nanonood daw ng mga more sa TV, pag hindi mo nag-unitara, 80,000 times kayo nanonood. Karamihan sa mga tingin ng mga kabataan, mga tao, naniniwala sila na nakita sa TV ay totoo. 79% naniniwala sa TV. Yan. So, ay nagiging mataba kasi pag nanonood ng TV, nakaupo ka lang, kakain ka ng snack, upo ka ulit, kakain ka ng sisira, upo ka ulit. Commercial. Commercial naman, hindi natin alam na yung mga nakita ng commercial, ang ibig sabihin pala nito ay bumili kayo ng produkto. Ito pala ibig sabihin, no? Hindi natin ng mga kabataan, kaya pala laging bumili ng ice cream, kaya pala laging bumili ng sumishi, kasi na sa TV, gusto bumili kasi nga, na-addict sa TV sa commercial. Yun. So, ano dapat gawin para maiwasan negatibong effect ng television? Kailangan gabayan ng mga magulang at mga kabataan pag nanood ng TV. Alalayan po natin. Letter B, imitahan ng oras sa panood ng TV. So, dapat may schedule po tayo manood ng TV, di ba po ba? At huwag ilagay ang TV sa kwarto, sabi dyan. Yan pa yung mga iba. Maglaan ng oras na walang TV sa bahay. Manood ng sabay-sabay. Yan. Yan ang mga dapat natin gawin sa hanap para iwasan yung sobrang panonood ng TV. At ipalawanan sa bata, yung mga napapanood. So, sino manood ng TV? Bukas, sino manood? Walang gusto manood, nakapanood ako. Si Pacquiao eh. Joke lang. Ayun. Huwag lang sobra, lang sobra ng sabi nga po sa TV 24:8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay ng katotohanan, anumang bagay ng kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibigan, anumang bagay na mabulit-bulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapulian, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. So yan, dapat ilagay na sa ating isipan ng mga bagay na mabubuti. Maraming salamat po.
naka-higa na eh. Happy Week po para sa mga kapatid at magandang gabi po para sa aming mga kaibigan na patuloy pong dumadalo sa ating pong gabi-gabi pag-aaral patungkol sa propesiya. Ngayon pong gabi ay mag-aaral po tayo ng isang araw sa Biblia na kung saan ito po ay karugtong ng ating pag-aaral kagabi. Ano? Sapagkat kagabi, pinag-aralan natin yung kahalagahan ng kautusan. Kung bakit hanggang ngayon, nais ipagtupad ng Diyos yung kanyang mga utos. Ngayon po pag-aaralan natin, ano yung mga utos na nais ipagtupad ng Diyos sa atin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay umupo para sa isang panalangin. Dakila po namin Panginoon, kami po'y magpapatuloy ng pag-aaral ng propesiya. Tulungan kami maunawaan ng mga bagay-bagay nito sa tulong ng Santong Espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi po sa Apokalipsis 14:22, ganito po ang sabi, narito ang pagkatiyagan ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Muli, sinabi sa propesiya na yung mga banal, mga banalan, ay nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. So nangangulugan sa pamilya sa panahonan, yung mga banal na matatagpuan ng Diyos, yun yung mga taong sumusunod o gumaganap o tumatalima sa mga kautusan ng Diyos. Na ngayon, pag-aaralan po natin mula po sa Biblia kung ano-ano nga yung mga utos na yun. Ngunit bago yan, ito po ang unang katanungan para po sa ating lahat. Ano ang nais itagay ng Diyos at isulat sa ating mga puso? Ano kaya yun? Hebreo 8:10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga isip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Kanina may nagtanong, para lang yata yun sa bagong tipan. Sa lumang tipan ng yun yung 10 utos. Pero dito, sa bagong tipan, nais isulat ng Diyos yung kanyang kautusan sa puso at isip ng mga tao. Bakit? Saan ba naisulat yung kautusan? Saan ba isulat ng Diyos ang kanyang mga utos kung sa lumang tipan? Nasa bagong tipan na po tayo Saan kaya isulat? Exodus 31:18, at kanyang ibinigay kay Moses ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yung kung 10 utos dati, isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Sa lumang tipan. Ngayon, bagong tipan na isulat ng Diyos yung kanyang kautusan sa puso at isipan ng mga tao. Ako ba? Ngayon, may tanong pa dyan, ilan ang utos na sinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato? Nasabi ko na kanina, at sinulatan ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. 10 utos. Nais ilagay ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Na ngayon ang ating pag-aaralan kung ano-ano yung 10 utos ng Diyos. Sino po nakakaalam ng 10 utos ng Diyos? May ilan. Sino po hindi? Sabihin natin 9 lang. 8. 7. Wala pa rin. 6. Wala pa rin 2. Hindi nakakaalam yata ng 10 utos ng Diyos dito Padre Eddie. Tingin mo, meron kaya o wala? Nahiya. Sige. Ayan. Ito po yung unang utos.
Diyos liban sa akin. Bakit kaya ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ibang Diyos liban sa Kanya? Bakit po kaya? Ha? He is a jealous God. Parang ganito po pala, no? Sa isang mag-asawa. Sino pong nagnanangin sa inyo na meron po kayong kahati sa puso po ng minamahal niya? Tatay. Gusto niyo po, may kahati po kayo sa puso ni Mrs. Ha? Gusto niyo ayaw? Pastor! Pastor! Pastor Junel? Nasa na ba? Wala. Nasa na yung iba na eh. Ito na. Pakita, Pastor. Wala. Ha? Umalis? Sige po, baka bumalik ng tahan. Ikaw, bakit yan? Gusto mo may kahati ka sa puso niyo? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo na. Tayo naman siguro ako eh. Kung sakali kami magkakapitan para sa po ng iba ko po sticker, negotiable po. Para kung gusto mag-apply, tapos nakin po basta maganda na. Mas maganda ka lang. Nagtatagaan na kita. Kaya sa matulog ko ako eh. Ayaw mo kung tayo pitan kung meron ibang mahal, ibang sa akin. Ay, talagang ayaw ko. No? Kaya, dito, parang nagulit na dito eh. Ayaw niya may kahapon tayo sa puso niya, sa puso natin. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, liban sa akin, tanging ang Diyos naman, yung ating paglilingkuran. Sunod na kautusan. Ayan. Oops. Lumaksaw ako. 24 ng Exodus. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan o ng tawaran man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong iyuyuran sila o paglingkuhan lang sila. Ito pong mensahe nito mga kaibigan. Hindi po ito ginawa para po may makamaan. Nais ko lang namin ilahat sa inyo kung ano po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Bakit po? Kasi sabi po kung meron po kami matatawaan po sa gabi ito. Hindi po namin yung nais, hindi po namin layunin. Katotohanan lang po ng Biblia namin po sinasabi dito, no? Sabi po ng Biblia, huwag po tayong gagawa ng mga larawang inanian. Marami po dito siguro na siguro alam niyo po yung tinutukoy ko na meron pong mga Kristiyano na ngayon na meron po silang mga rebulto at mga lararawan sa kanilang mga simbahan. Ngayon po, meron po ako isang libro na binili. Kasi po, nagsisiyasat po ako bilang isang mag-aaral ng Biblia. Sinisiyasat ko po kung ano po yung kanilang rason kung bakit po meron silang mga rebulto sa kanilang mga simbahan. Nakapili po ako ng isang atlas, hindi ko lang talaga nadala ngayong gabi, nandun sa bahay ng St. Joseph. Yung Biblia na mga aralin pang Biblia para sa mga dinelibating Katoliko. Pinag-aralan ko, ano sila yung explanation nila, bakit meron silang mga rebulto, mga larawan. Ayun po sa nila, sabi ko rin sa libro, gumawa sila ng mga larawan at mga rebulto, hindi upang sambangin. Kasi katulad daw sa templo ni Solomon dati, meron mga nakadukit na nilibulto ng mga anghel. Totoo yun. Pero, pinagawa ng Diyos yun. Pero hindi parang hindi mga nilibulto ng Diyos. Kaya po sila, gumawa na sila ng mga nilibulto at mga larawan. Pero ang tanong kasi, yung sulat kasi na ng kautusan, huwag mong yun sila upang tingkuran lang sila. Huwag mo silang sasambahin. Huwag mo silang luluhan. Huwag mo silang pagsasasalan. Ang nangyayari po, pinagsasasalan. Wala po sana problema kung nakadisplay lang. Ang problema po, dinadasalan. Pero po ang sabi po ng Biblia, huwag mo daw luluhan o pag-luluhan man sila. Yan po ang sabi ng utos ng ating Diyos. Maliwanag po yan na sinasabi ng Biblia. Sunod po po. Huwag mong babagitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Yan po yung pangatlong utos ng Diyos. Minsan po, marami
maraming nagsasabi kapag ka nagugulat, ay! Ano yun? Ha? Wag bagigin. Pero siguro yung sabihin kapag ka may kumakagwa ako. Nakikagwa ako. Nagulat ka. Ay! Si Diyos ko po. Ako, di ba? Huwag mo na lang sasabihin. Minsan, sa sobrang bulan nila, buong Panginoon, nasama na. Tuhusok si Maria, tuhusik. Sus, Maria, tuhusik. Lahat na. Dinami-dami na si Maria, tuhusik. Wala na sana. Kinalaman. Nadamay. Pero sabi ko na Biblia, huwag daw po natin babanggitin hanggat maaari yung pangalan ng Panginoon natin Diyos sa walang kaburuhan. Bakit kaya? Sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sana ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yan. Kasalanan pala tayo kapag binabanggit natin sa walang kabuluhan. Ayan. Iyan po ika-apat na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alam niyo po ang Panginoon ay nagtakda ng isang araw nang sa ganun yung kanyang mga anak ay makapagpahinga sa kanilang gawain. At yun po ay walang iba kundi ang araw na Sabat. Kaibigan, bukas huwag kang mawawala. Yan ang ating paghihimay-himayin. Kapag ka nawala ka bukas, parang meron ng araw na nawala sa iyong buhay. Yan po ang sasabihin ko po sa inyo. Alalahanin natin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sapagkat ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon ng Diyos, sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang kalima. Ayan. Para sa mga anak, igalang ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mo, Diyos. Mga anak, ginagalang po ba natin ang ating mga mama at papa? Ginagalang? Kapag kain itutan, nagtatanong. Hindi? Hindi daw eh. Pero sabi ng Biblia, ating banalin ang ating mga magulang. Bakit? Yung pangako ng Diyos nandiyan eh. Ha? Upang sa ating araw sa lupa, sa ibabaw ng lupa, ay tumagal. Bibigyan po tayo ng napakaraming araw. Kung gusto po pala natin tumagal ang buhay natin sa mundo, igalan natin ang ating mga magulang. Yan po ang ikalimang utos ng ating Panginoon. Oh? Ayan. Huwag kang papatay ng ano? Ng lamok. Ha? Ano kaya? Ng tao. Huwag kang papatay ng tao. Sabi na Diyos, ang problema sa mga tao ngayon, hindi nga pumamatay ng tao, ng ibang tao. Ang pinapatay, yung sarili. No? O paano kaya? Yun na nga po, kaya po tayo may health lagi. Kung ano-ano po yung pinapasok, yung kinakain, yung nilalaghat ng mga tao, yan, nakasira sa katawan yan. Yan, hindi po itong pula. Ito pong nakakawa-kawa. Tinan niyo po, pinatabi lang yung pula, pero yung yellow yung gustong-gusto. Yung mga nakakasira po yan ng katawan. Unti-unti pinapa na yung aming katawan. Katulad niyan. Si Manong, matindi. Anong naging epekto ng paglangkap ng sigarilyo? Nangingitim ang baga. Yan. Hindi nga pumapatay ng ibang tao, yung sarili naman yung pinapatay. Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Sunod. Huwag kang mga kalunya. Kaya natin dahil kapag ka siya lang talaga. Wag wala iba. Di ba? Huwag kang mga kalunya. Ayun po sabi sa bagong tipan, makatingin ka lang ng mas
isang babae, nakakaano ka lang ng pangangalo niya sa harapan ng Diyos. Grabe pa lang. Kailangan pala sa aming mga lalaki, kapag ka ng ating isang babae, maganda. Kailangan hindi kami mag-iisip yung masama. Tayo. Ha? Kailangan pala naman. Bakit? Ano po yung utos sa Diyos? Huwag tayo, mga ano niya, wala ang taliwala sa ating pagmamahalan. Di ba? Ganyan lang. Wala ka naman ano niya sa mga anak ng Diyos. Oh, hindi ka tulad ng iba na sa ibang religion. Okay. Hindi ko katulad sa ibang religion na okay lang sa kanila. Kahit itong asawa, 4 na asawa, basta kaya mo buhayin, sige, ganda. Hindi po ganun ang nais ng Diyos. Ha? Kailangan po walang pangangalo niya. Sunod na kautusan, huwag kang magnanakaw. Dito po dito ang tapat na magsasabi ngayong gabi. Minsan hindi siya kumupit sa kanyang magulang. Sino po? Ako na? Ha? Hindi po. Nagkakala din po ako kumupit. Ang inyong pong visual ay hindi po extended sa ganyang kasalanan. Dumaan din po sa pagkabata. Kapag ka alam kong tulog ang nanay ko, talagang kukuha ko sa tawarin niya. Hindi siya alam. 5 piso, 10 piso, gano'n. Kung bili ko na top drink, takon. Pero po, ang sabi po ng Diyos, huwag tayong magnanakaw. Yung simple-simple kubek, magnanakaw po yan. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito po, marami po sa mga, lalo na yung mga tamang hinala. Minsan, napagbibintangan natin yung ating mga kapwa. Ay, si ganito, sama yan. Ang ugali niya. Hindi ka dyan. Ganyan. Ay, si Arila na ako talaga ng aluhin. Mga pagbibintang. Saan? Sa kapwa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag na po tayong magbibintang sa ating kapwa. Ito po yung pinaka-huling kautusan. Tama ba ako? Nasa huling na kautusan na ba tayo? Nasa na? Ha? Ay, ba't bumali? Ayan o. Ito yung pinaka-huling, diba? Ito po na yan. Wag po tayo mag-iikot. Wag mong iikutin ang bahay ng iyong kapwa. Wag mong iikutin. Ano po ba yung pag-iikot? Ha? Paghangat o pagkaingit, pagnanasa, pag-iikot. Wag mong iikutin ang asawa ng iyong kapwa. Grabe ang asawa iikutin. Ni ang kanyang anising babae. Lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang aso, ni anumang bagay ng iyong kapwa, ni pera. Huwag mong hangarin. Alam niyo po, bibigyan ko po kayo ng isang konkreto at talagang specific na halimbawa ng pag-iimport. Parang ganito po yan. Tumayo kayo. Basketball. Na? Team. Tayo kasi sa ano? May nagpapag sa inyo ng paglalaro ng basketball. Tig-100 kada player. Syempre, ikaw naman. Ha? Laki ng busta. 100 per player. Sige, laro tayo. Naghangal ng pera ng iba. Meron naman ganito. Si sister nandito. Ako. Si brother nandun. Nandito pa isang brother, isang sister, nandito naman. Nakahawak na ano? May gap, may tuwing, may ting. Hindi naman natin dito. Kaya na. Wala naman siguro umupukulot sa table ngayon, magpapatalo. Ha? Meron pa umupukulot na magpapatalo. Itong 1,000 ko, papatalo ko lang ito. Diba hindi?
Pagkaabot ka doon, nakita mo yung pera nila, sandal, bigaan. Akin ka, kakadunin kita. Meron ka. Laro nyo, pusoy. Sige, pusoy doon, ay halaan. Lakjan, 41, toki. Grabe, kung alam ba yan? Naglalaro lang yan eh. May pahintip pa yan. Lalo na kapag madami yung nasa gitna, dagdag, kapag nahihintip, talagang masaya ka eh. Dami pa nakukuha eh. Pero kung sa Biblia, pag-iipot po yan. Kaya po sabi po ng Diyos, huwag ka maiibot. Anumang bagay, iyong kapwa ay huwag mo iibutin. Ayan. Ngayon, nananatili pa rin ba ang 10 utos? Yung kautusan ba ng una na ibinigay ng Diyos sa lumang tipan, nananatili pa rin ba hanggang sa kapanahunan natin ngayon? Ito po ang sagot ng Biblia. Ayan. Awit 111 verse 7. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kagulan. Lahat niyang mga tungtunin o yung kanyang mga kautusan ay tunay na natatatag magpakailan-kailanman. Napakaluwanan ng Biblia na yung kanyang mga tungtunin ng kanyang mga kautusan ay mga tatatag magpakailan-kailanman. Kapag kapos namin magpakailan-kailanman, magpakailan po yan, magpakailanman yan. Di ba? Wala pong kautusan yan. Kaya po kapag kami sumasabi sa inyo, nalulutusan ng huwag kayo maniniwala, sabi ng Biblia, magpakailanman yan. Di ba? Napakaliwanag po ng sulat ng Biblia. May mawawala ba sa mga kautusan? Sabi po ng ating Panginoon Jesus mismo, Mateo 5:18, sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa ang isang pundok o isang punlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Hindi po na mawawala, ni pundok, ni tuwid, hindi mawawala sa mga sulat ng kautusan. Hanggang nandiyan pa ang bakang langit at ang lupa, mananatili ang kautusan. Ang 10 utos ng Diyos ay magpakailan-kailanman. Kaibigan, nais ng Diyos na ating sundin ang 10 utos. Hindi siya, hindi 8, hindi 5, 10. Ano ang turing ni Haring David sa kautusan ng Diyos? Mga awit 40:8. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kaulooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking mga puso. Yung kautusan na nasa loob ng puso ni Haring David ay susundin ni Haring David sapagkat iyon yung kalooban ng Diyos. Nangangulugan pala, kapag kautusan ang sinasabi sa Biblia, yun yung kalooban ng Diyos. Kung sino man yung hindi sumusunod sa kautusan, lumalabas sa kalooban ng Diyos. Bakit? Napakasimple lang naman, napakalaga lang naman po di ba? Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Kalooban niya hindi. Di kalooban. Pagka sumuway ka, lumalabas sa kalooban. Napakasimple lang po, pagpapaliwanag. Kahit siguro bata, maiintindihan po yun. Next! Ano pa? Ano ang pangako ng Diyos sa mga gumaganap ng kanyang kalooban? Sabi po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga gumaganap, yung mga nagsisintalima, yung mga sumusunod ng kalooban ng kautusan ng ating Ama na nasa langit. Yung palang mga tao na nagsasabi Panginoon, Panginoon, pero hindi naman pala gumaganap ng kautusan ng Diyos,
Liwanag po sabi niya sa Biblia, hindi po sila makakapasok sa kaharian ng langit. Makakapasok ka kung ikaw ay tutupan o gaganap sa kalooban o kautusan ng ating Panginoon. Maliwanag po ba? Mahina. Paano na? Malapit po ba? Sumagot po kayo. Nagpapawin na lang po ako dito. Nagluto na lang po tayo. Maliwanag po ba? Okay. Ayan. Ito po ang sabulit ng kasulanan. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakan sa kautusan ng Panginoon. Sabi po natin kahapon, yung mga tumutupad po, nagtataliman sa salita ng Diyos, magpapalagi. Kaya po dito sa awin, mas lalong patunayan na mapalad yung mga nagsisilakan o tumutupad ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Napakalaga po ng utos ng ating Diyos, di ba? Sabi sa Propesiya, mapalad yung mga banal na nagsusitupad sa kautusan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sa mga magitan nun, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Ayaw po ni Satanas, kasundin mo yung kautusan. Bakit? Makakusunod ka sa kalooban ng Diyos Kaya ayaw na yung Satanas na malaman mo itong katotohanan ng ito. Bakit? Kapag ka naumpisahan mo sundin ang kanyang kautusan, mababawasan siya na makakasama sa impyerno. Ngayon pangalaman po, kainit na. Di ba? Ito pong nilalagay sa kanilang tahanan ngayon. Kami po, init na init. How much more kaya sa impyerno? Talagang apoy ang pisunod sa'yo. Nais ng Diyos na tayo po'y maalis o hindi makasama doon sa parusang ibibigay niya sa mga taong sumusuway sa kanyang mga kautusan. Kaibigan niya gabi ang tawag sa iyo ng Panginoon ay iyong ganapin ang buong kautusan. Sabi nga po sa Biblia, kapag ikaw ay natisok sa isa, natisok ka sa lahat. Kapag ka may isang kautusan na hindi mo nasunod, ang buong kautusan, sa pagputos ng Diyos ay parang nilabag mo. Ang hamon sa atin ngayon mga kaibigan ay ganapin ang kanyang mga kautusan. Tayo lumakad o tumakak sa yapak ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon sa Kristo ay nagsabi na siya'y naparito upang sirayan ang kautusan kundi ganapin, nangangulugan lamang mga kaibigan na ating sundin ang ehemplo na binigay sa atin ng ating Panginoon Jesus na sumunod sa kautusan. Tayo po'y lumakad ng ayon sa yapak na iniwan ng ating Panginoon para sa atin. Nais mo ba sundin ang 10 utos, kaibigan, simula sa gabi ito? Pero bago nito sagutin ang inyo pong ang aking pong katanong sa pamamagitan ng pagtayo, aking pong tatawagin ang grupo ng mga kabataan na magbibigay po ng isang awitin. Isang awitin na magbibigay po sa atin ng mensahe na tayo po'y lumakad sa yapak ng ating Panginoon.
Mga kaibigan, ang Diyos po ay patuloy na nanawagan sa ating lahat. Sabi po sa Biblia, sa unang Pedro 2:21, ito po nagbabasa sa isang salin na New International Version. To this you were called. So makita nito kayong tinawagan. Because Christ suffered for you. Pagkat ang Panginoong Hesus ay nagdusa para sa atin. Leaving you an example ay nag-iwan sa atin ng mga halimbawa that you should follow His steps na ating sundin ang kanyang mga yapak. Nais mo bang sundin ang kautosan ng ating Panginoon? Kaibigan, kung oo ang iyong kasagutan, maaari mo ba ipagpakita sa pagtayo? Nais po ng Diyos na buong puso po natin na sundin ang kautosan. Buong puso na ating tatanimahin ang mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Tayo kung lahat ay
kayo po para sa isang panalangin. Dakila po namin, Panginoon, muli po kami po lubos na nagpapasalamat sa mga panahon na ito, na kung saan minsan pa inyong ipinakita sa amin ang kahalagahan ng inyong kapusan. At ngayon inyo po inisa-isa sa amin ang 10 utos na inyong pong kalooban na dapat namin sundin. Ngayon po, narito kami lahat, nakatayo na sumisimbolo sa aming pakikipagtipan, na kami po ay susunod sa inyo pong mga ipinag-uutos. Panginoon, ito po ay pagpapakita ng aming pagmamahal para sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito ngayon, at patuloy kami patawarin sa aming mga nag-aawa at kasalanan ng harapan sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Ay po manalangin. Ama naming banal na nasa kataas ng mga langit, narito po kami ngayon sa inyong harapan. Nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras upang makapag-aral ng inyong pong salita. Tulungan niyo po kami na nawa po ay maintindihan pa po namin lalo at masunod ang inyong pong utos. Gabayan niyo po bawat isa sa amin pauwi sa aming mga tahanan. Maraming pong salamat sa pakikinig sa aming mga panalangin at sa mga biyaya na tatanggap namin sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po. Tantingan po.